Dito na tayo sa last part mga boss. Nang nasa biyahe si customer, bigla na lang nagkaroon ng malakas na lagotok dito sa pangilalim niya. Tapos nakita niya sa dashboard, umilaw yung warning light ng ABS niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nakailaw na itong ABS niya. Ginamitan ko ng scanner yan mga boss, at ang lumabas na problema nito, yung speed sensor niya dito sa kanang gulong. Yun ang papalitan ko ngayon. Yung pinanggalingan naman ng lagotok nito mga boss, kung napanood nyo yung part 1 tsaka yung part 2, pinalitan ko ito ng shock mounting, dalawa, tapos dito sa left side, yung shock absorber. Actually mga boss, yung shock absorber dito sa kanan, 1 taon pa lang mahigit yun, at wala pa siyang problema dahil kung mapapanood mo sa part 1, malakas na malakas pa yung shock absorber niya. Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa magsasabi sa inyo na pag nagpalit daw ng shock absorber, dapat daw dalawa. Depende yun mga boss. Paano gaya nito? 1 taon pa lang mahigit yung shock absorber niya. Tapos malakas pa sumipa yung shock absorber. Dapat ba palitan na rin? Hindi mo dapat palitan. Malakas pa nga eh. Kaya dito, 1 shock lang pinalitan ko. Okay naman siya. Wala naman reklamo si customer. Balik na ako sa trabaho ko mga boss. Tinanggal ko yung number 10 na bolt dito sa speed sensor niya. Dahil nga sa papalitan ko ito ng speed sensor ng ABS. Ayan na mga boss, tinanggal ko na. Tapos gagamit ako dyan ng number 14 na socket wrench para matanggal ko itong bolt na umiipit dito sa wire ng speed sensor. Dahil nga sa dito nakabracket itong speed sensor niya sa shock absorber. Tapos gumamit ka ng socket wrench sa number 10 para matanggal mo itong bolt dito sa holder ng speed sensor. Dahil sa nakaklip itong speed sensor, gumamit ka lang dyan ng flat screw na manipis. Sikwatin mo lang yan paangat mga boss para matanggal sa pagkakaipit itong speed sensor. Pag natanggal mo na itong speed sensor sa mga clip niya, pwede mo na ngayon tanggalin itong speed sensor mo. Pero bago yun, hugutin mo muna yung socket wire ng speed sensor mo. Dahil natanggal ko na yung 3 clip dito sa cover ng fender, huhugutin ko na ngayon itong socket wire ng speed sensor. Ayan mga boss, nahugot ko na. Tapos eto namang speed sensor mo, dahil nga sa nakaklip yan, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo lang yan mga boss paangat para bumitaw siya sa pagkakaklip. At dahil nga sa natanggal ko na itong speed sensor niya, ito na ngayon mga boss yung bago. Ikakabit ko na yan. Sa paglagay ng bagong speed sensor mga boss, samahan nyo rin syempre yan ng pag-iingat. Hanggat maaari pag nilagay nyo yan, swak siya sa butas. Pati yung bolt niya na number 10 mga boss, kung makikita nyo, isinabay ko na rin yan sa paglagay, tapos ipinakapit ko na yan sa thread niya. At pag okay na, gagabitan ko na ngayon yan ng box wrench sa number 10. Sa paghigpit niyan mga boss, dapat yung tamang higpit lang para hindi mabasag. Kasi plastic lang yan mga boss eh. Kaya dapat wag masyadong mahigpit. Yung eksakto lang. At syempre naman dapat sigurado ka na maayos yung pagkakalapat niyan. At pag okay na, tsaka mo na ngayon i-position itong wire ng sensor mo. Dapat nakaposisyon ng maayos yung wire ng speed sensor nyo mga boss ha. Hindi pwedeng pag lumiko kayo mababanat yung speed sensor wire nyo. Hindi pwede yun. Masisira yan. Kaya hanggat maaari, i-check nyo kung kailangan nyo mag-adjust sa mga holder nya. Kasi minsan pagkabili mo nyan, tama naman yung nabili mo. Kaya lang ang problema, yung holder nya kung susundin mo, mali. Na kung ililiko mo itong manibela mo, mababatak mo itong speed sensor wire nya. Kung hindi man siya maputol, pwedeng masira agad yan. Kaya pag nailagay mo na yan, testingin mo na pag iniliko mo kung mababanat ba yung speed sensor wire mo. Kapag mababanat, pwede ka naman mag-adjust sa mga holder niyan. Kaya para sigurado ka sa pagkakabit mo ng speed sensor mo, sundin mo yung mga dinaanan nito. I-position mo siya sa dati niyang mga clip. Wala kang babaguhin sa paglinya mo. Kung saan siya dati nakaposisyon, dun mo rin siya ibabalik. At pag nakaposisyon na yan, pwede mo na ngayon higpitan itong bolt na number 14. Tapos yung bolt na number 10, higpitan mo na rin. Yan yung mga holder nitong speed sensor mo. Tapos yung 2 clip, idiin mo lang yun. Maglalak na yun mga boss. At pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa connection ng speed sensor mo. Iangat mo lang itong cover mga boss, pwede naman yun. Tapos ito na ngayon yung speed sensor mo, yung socket wire nya. Iko-connect ko na yan mga boss, hindi ko na naipakita sa inyo. Tapos itong speed sensor mo, itutusok mo yan para mag-lock siya. Ayan sa body, ayan mga boss ayan yung speed sensor. Umiilang naman yung socket wire nya kung makikita nyo, ayan di ba? Pag dudugtungin nyo lang naman yan mga boss, wala namang big deal dyan. Hindi kayo magkakamali kasi meron naman siyang guide. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik yung clip na tinanggal mo dito sa cover ng fender mo. Ayan mga boss 3 clip lang naman yan. Ayan ididiin mo lang. Pag nailagay mo na yung clip mo, na itusok mo na, diin. Tapos dito naman sa kabilang side, itusok mo lang yung plastic clip, tapos diin.
O di ba mga boss, kung kayo ang magpapalit ng speed sensor nyo dito sa ABS, napakadali lang. Kung wala kang scanner, ipa-scan mo. Tapos pag malaman mo kung saan yung may problema, ikaw na yung magpalit. Nakatipid ka na, natuto ka pa. Sa paglagay naman ng gulong mga boss, siguraduhin mo lang yung mga nut niyan, maayos yung pagkakahigpit mo. O di ba? Ganun lang. Alam niyo mga boss, kung naiintindihan niyo lang ako, kaya ko sinasabing madali para magkaroon kayo ng lakas ng loob. Dahil kung alam ko na hindi nyo kakayanin, hindi ko sasabihin. O i-check ko na ngayon mga boss kung naging okay na ba yung pagkakagawa ko nitong sasakyan ni customer. Ang una mo lang naman gagawin dyan mga boss, i-on mo muna. Diba? Yan, on. Tutuko yung camera mga boss ha, para makita nyo rin. O, i-on ko ngayon. Dapat bago ko mag-start, mamatay na yung ilaw ng ABS. Gaya nyan. Tsaka ko ngayon siya i-start. O di ba mga boss, nag-switch off na yung warning light ng ABS niya. Ibig sabihin, okay na itong sasakyan. At para sigurado tayo mga boss, ulitin natin, switch off ko itong makina. Tapos, i-on ko ulit itong susi. Dapat mamatay yung ilaw ng ABS bago ako mag-start. Kita nyo, nag-off na, start ko na itong makina. At dahil sa okay na yan mga boss, i-road test ko naman itong sasakyan ni customer dahil ang priority dito mga boss yung nagkaroon siya ng lagutok habang nasa biyahe si customer. Kung napanood nyo nga yung part 1 nito, dito ko rin yung tinesting, yung dadaanan ko yung maliliit na graba. Dito niya naririnig pag umiingay eh. O yan. Dito sa side na to, sa baba. Okay na. Wala na siyang ingay. Ano kasi ito mga boss, tinambakan to ng parang grabang maliliit eh. Kaya pag dumaan ka dito, makakarinig ka talaga ng ingay pag may sira yung sasakyan mo. Pero okay na ito mga boss. Muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea mga boss ano, sa bawat video na ginagawa ko para hindi kayo magagastusan ng malaki. Kayang-kaya nyo na yan pag kayo gagawa. Huwag na akong tawagan. Okay na dito mga boss. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. For the last time mga boss, i-check ko ulit itong ABS para sigurado tayo kung okay na ba siya talaga. Yung ABS niya, oo yan. Dapat mawala yung ABS bago ko mag-start. O, diba? Wala na. Start ko ngayon. Pag start siya, dapat wala nang ano dyan, kailaw. Yan. Patay ulit ha, patay. Start. Dapat patay yung ABS bago mag-start. Okay. Start ko ulit. Okay na siya. Okay na mga boss. Maraming salamat ulit. Higit sa lahat, sa Diyos na laging tumutulong sa akin. Maraming salamat.